Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang siya ay ating mapapurihan, mapasalamatan at masamba sa ating mga buhay. Ang ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba kung saan tayo po ay narito para sambahin ang ating Panginoon. At bahagi po ng pagsambang ito ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay month of February pa rin, kaya may kinalaman pa rin po sa pag-ibig ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan. Okay? Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo kung buksan natin mga Biblia sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Okay? Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po natin the supremacy of love. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sabi dito, right now, three things remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po muli ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming mapapurihan, masamba, maluwalhati at mapasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po dakilang Diyos sa lakas at taglay po namin sa kalusugan naming Ama. Salamat din po dahil sa umagang ito, ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming Diyos na nais po namin luwalhatiin at parangalan. Ikaw ang aming Diyos na nais po namin pasalamatan, o Diyos aming Ama. At salamat din po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aaral, makapagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin niya lamang po namin dakilang Diyos na inyo nawa kaming pangunahan at samahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman, pangunawa upang maintindihan po namin ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito. Hayaan mo Diyos na iyong Santong Espiritu ang siyang mamayani sa aming kalagitnaan, magturo sa amin, magpalaho sa amin sa lahat ng aming mga pag-aaral na ito. Wala kaming magagawa, Ama, kaya wala sa amin, kaya sa inyo lamang kami lubos na umaasa, nagtitiwala at ipinagkakatiwala namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito. Pagpalain nyo nawa ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa inyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Muli ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po natin the supremacy of love. Okay? Yung kadakilaan o yung kataasan po ng pag-ibig. Okay? Sa ating pagsisimula, sabi rito, in this rich and powerful verse, the Apostle Paul concludes his famous love chapter with a divine summary: faith, hope, and love. Kaya mayroon pong tatlong virtue, o katangian na binanggit po si Apostol Pablo dito. Ito po yung faith, hope, and love. Mga kapatid, bago po natin tingnan lahat ng ito, ay kung ating pong papansinin ang 1 Corinthians, chapter 13, 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14, ito po yung mga chapters na tumutalakay patungkol po sa gift ng ating pong Panginoon. A gift of the Holy Spirit. Kaya yung chapter 12, ito po yung mga kaloob na mababasa po natin doon, yung mga kaloob na ibinigay ng Panginoon. Pagdating sa chapter 14, ay mababasa rin po natin yung mga kaloob pa rin po ng Banal na Espiritu na ibinigay ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Ngunit sa gitna ho nito, yung chapter 13, ito po yung tungkol sa love chapter. Ang tinalakay dyan ay tungkol po sa pag-ibig. So yung pag-ibig, hindi po siya gift. Ito ho ay, fruit. Kita po natin, ang pag-ibig hindi po siya gift, kundi ito ay fruit. Mga kapatid, ang gustong pakita ho ni Apostol Pablo dito, na yung lahat ng mga kaloob na yan sa chapter 12, at lahat ng mga kaloob na yan sa chapter 14, ay magiging walang saysay kapag wala ho ang bunga, yung pag-ibig. Kaya napaka-importante po ng fruit. Yan, para sa inyo, ano bang mahalaga? Fruit o gift? Although ang gift ay mahalaga, pero mas mahalaga pa rin po ang fruit. Kasi nga, pag sinabing gift, ito ay tumutukoy sa mga talents mo natin o mga kaloob po natin, na tinataglay, yung kakayanan ho natin. Pero lahat ng iyon, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, sa verse 1 hanggang verse 3 pa lamang, na lahat ng iyon ay magiging walang kwenta, walang saysay, kung wala yung pag-ibig. Kaya nga, pinahalaga ni Apostol Pablo
yung pag-ibig ho dito. Ano po? Kaya sabi rito, while spiritual gifts, talents, and material things fade away, these three virtues abide. Ano po? Itong tatlong katangian na ito na tumutukoy po sa faith, hope, and love, sila po ay mananatili. Na ibig sabihin, they last, they remain, or they endure. Ano po? So yun ho, yung tatlong katangian na ito. Kaya napakahalaga ho ng faith, hope, and love na ito. Ano po? Sabi to, these virtues, ano po, they are not momentary virtues, but eternal foundations of a believer's life and relationship with God and others. So ito mga katangian na daw ito, ay hindi po ito pansamantala lamang. Ito ho ay pangwalang hanggan na katangian na pwede nating taglayin. Ano po? Bilang Kristiyano, sa ating pong buhay, bilang taglayin sa ating buhay bilang Kristiyano, at sa ating pakipagrelasyon sa Diyos. So ibig sabihin, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, yung faith ay hindi dapat nawawala. Yung hope ay hindi dapat nawawala. At lalong hindi dapat nawawala sa atin yung ating pong pag-ibig. Ano po? Yung love. Kaya kinakailangan ito yung manatili. Ngayon, sa ating pag-aaral, let us consider what it means for us. Ano po? Tingnan natin, ano po ba ang mga itinuturo nito sa ating pong buhay? Yung faith, hope, and love. Doon po iikot ang ating pag-aaral sa tatlong pong ito. Ano po? Magsimula ho tayo sa faith. Ano po yung faith? Sabi rito, faith, the foundation of our relationship with God. Tandaan natin mga kapatid, ang ating buhay bilang Kristiyano ay nagsimula ho sa pananampalataya. Diba? Nung naligtas tayo, anong kailangan natin? Pananampalataya. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8, diba sabi doon? For by grace you have been saved through faith. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Kaya without faith, there is no salvation. Kaya napaka-importante ng pananampalataya. Ito po yung pinakapundasyon natin sa ating pong relasyon sa Diyos para tayo po ay maligtas. Ano po? Kailangan po yung pananampalataya. Then, ang pananampalataya ito ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano kasi nga ito yung pinaka-heartbeat, pinaka-puso ng buhay Kristiyano. Sapagkat ang pananampalataya, ito'y nagbibigay ng kasiyahan at kaluguran sa ating Panginoon. Sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Imposibleng matuwa ho sa atin ng Diyos kapag wala ho tayong pananampalataya. Doon lang ho kasi nalulugod ang Panginoon sa atin kapag tayo po ay nananampalataya kasi diyan tayo nabubuhay dapat po sa pananampalataya. Take note ha, ang buhay Kristiyano ay hindi po by sight but by faith. Di ba? Hindi tayo nabubuhay dahil sa ating mga nakikita. Dapat nabubuhay tayo dahil sa ating pananampalataya. Minsan may mga Kristiyano kasi na nakatingin sila doon sa kanila nakikita. Kaya kung ano yung meron, kung ano yung nakikita nila, doon sila natutuwa. Pero hindi sila natutuwa doon sa mga bagay na hindi nila nakikita. Di ba? Pero ang Diyos, yan ang gusto ng Panginoon sa atin, yung matuwa siya sa atin kapag tayo lumalakad sa pananampalataya. Ano nga ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Kaya kahit wala kang nakikita, nananampalataya ka pa rin, naniniwala ka pa rin dahil ito na totoo. Yan, yun ay totoo. Kaya ang sabi rito, faith is belief in what we cannot see but know to be true because of God's promise. So nakaangkla po ang pananampalataya natin doon sa pangako ng Diyos. Ano po? Nakatotohanan na pangako ng Panginoon. So ibig sabihin, kaya ho tayo naniniwala kasi nga mayroong promise ang Panginoon at iyon ho ay katotohanan. Hindi lamang tayo basta naniniwala nang wala hong basihan. Ano po? Ang ating paniniwala ay mayroong pong katotohanan. Kaya nga sabi to, faith is the eyes of the soul, seeing beyond the physical and trusting in God's character. Okay? Ang pananampalataya, ito daw po ay ito yung pinakamata, eyes of the soul, pinakamata ng ating pong
kaluluwa. Okay, tatanong ko muna sa inyo, ano ba ang nakakakita? Kaluluwa o katawan? Ano yung kaluluwa, di ba? Kaya yung ating physical eyes, ang nakikita natin, ito yung mga physical things lang din. Ano po? Kaya kung may nakikita ka ngayon sa iyong katabi, tingnan mo, ang iyong katabi, ang iyong ginagamit na pagtingin dyan ay ang iyong physical eyes, yung nakikita mo. Pero yung sa loob niya, yung kanyang kaluluwa, hindi mo nakikita. Di ba? Kaya actually mga kapatid, ang ating pong, ang pananampalataya, sabi rito, ito yung pinaka-eyes of the soul. Ano po? Ito yung pinaka-paningin ng ating pong kaluluwa. Kaya sabi ito, seeing beyond the physical, higit pa doon sa mga physical na ating nakikita yung ating pananampalataya. Kaya natin nakikita yung sapagkat tayo ay nagtitiwala ho sa Diyos. Ano po? Lalo doon sa kanya hong character. Okay? Tuloy po natin. Sabi ito, faith believes when there is no evidence. Okay, ang pananampalataya, ito ay naniniwala o paniniwala kahit wala pong ebidensya. Wala hong katunayan, di ba? Kaya nga sabi ng faith is the substance of things, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen, di ba? Ito yung ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Because dahil hindi mo nakita, para bagang sa atin, wala ho tayong ebidensya. Pero, naniniwala pa rin tayo sapagkat meron ho tayong tinatawag na faith. Kaya nga sabi ito, faith believes when there is no evidence. Katulad po halimbawa ni Abraham. Si Abraham, sabi nga, he trusted God to make him a father of many nations, though he was old. Di ba? Naalala po natin ang kwento sa buhay ni Abraham. Si Abraham ay tumanda na ho siya. Umabot na ho siya ng 90, ilang taon? 90 years old. Nung siya ay pinangakuan ng Panginoon. Ano po? Matanda na ho siya. Ang 90 years old ba ay magkakaanak pa? Pag lalaki, oo. Pero pag babae, imposible. Si Sarah ay matanda na rin po. Ano po, hindi po siya magkakaanak. Wala na siyang menstruation. Wala na siyang, hindi na siya pwede magkaanak. Ano po? Talagang at the same time, maliban sa matanda na siya, sabi ng Biblia, baog pa si Sarah. Pero nung nangako ang Panginoon, sabi ng Diyos sa kay Abraham, siya ay gagawin na ama ng maraming bansa. Pero ano ang sagot ni Abraham? Panginoon, paano mangyayari yon? Ako'y matanda na at yung asawa ko ay baog pa. Paano mangyayari na magiging tatay ako ng marami hong bansa? Di ba? Pero dahil sa ang Diyos ang nangako, ito ho si Abraham. Sa pangako ng Panginoon, siya po ay kumapit. Kaya nga ho, siya ay naniwala at nagtiwala sa Diyos na siya ay gagawin pa rin na ama ng marami pong bansa. Nagkatotoo ba? Nangyari ba? Yes. Nung pinahako ng Panginoon kay Abraham na siya po ay gagawing ama ng maraming bansa, tinupad po ito ng ating Panginoon. So sa katandaan po ni Sarah, si Sarah ay nagkaanak. Ayan ho ay si Isaac. Pero hindi ho madali yon sapagkat sa kabila ng lahat na may pangako ang Panginoon, mayroon pong mga humadlang o mayroon pong mga pangyayari na hindi ho kalugod-lugod ho sa Diyos. Di ba? Kaya hindi lagi smooth yung pangako ng Panginoon. Ano po? Hindi laging smooth yan. Na hindi porke ay may pangako ang Panginoon ay magkakaroon na talaga ng totoong katuparan o agad-agad na katuparan. Hindi. Si Abraham nung pinangakuan ng Diyos na gagawing ama na siya magkakaanak, gagawing ama ng lahat ng maraming bansa. Sa kabila ng lahat ng iyon, ito si Abraham ay nagkamali pa rin. Nagkasala pa rin. Dumating pa rin sa point ng kanyang buhay na siya ho ay nag-doubt doon sa pangako ng Panginoon, kaya nagkasala siya, nagkaanak pa rin ho siya ng wala ho sa pangako. At yan ho ay si Ismael. Di ba? Naalala po natin na dahil po kay Sarah, ito po si Abraham ay nagkasala, nagkaanak doon sa kanyang katulong ni Sarah na si Hagar. So, kung ating pong titignan mga kapatid, ay nanampalataya po si Abraham. Pero mayroon pong mga problemang pinagdaanan. Pero sa kabila ng lahat, si Abraham ay hindi naging tapat, pero ang Diyos ay tapat pa rin sa kanyang pangako.
tapat pa rin ang Panginoon sa kanyang pangako. Sa kabila ng pagkakamali, tuloy pa rin mo kanyang plano, tuloy pa rin po ang kanyang pangako, na gagawin si Abraham na ama ng marami pong bansa. So dumating sa panahon na ipinanganak ko si Isaac, di ba? Tapos si Isaac, itinuloy ng Diyos sa kanyang pangako, si Isaac ay nagkaanak. At sinong anak ni Isaac? Si Jacob at saka si Esau. So, pinili ng Diyos si Jacob para pagdaanan ng kanyang lahi po ng pangako. At si Jacob ay nagkaanak ng 12 anak at yan ang tribo ng bansang Israel. At mula sa bansang Israel na ito ay dumami ang lahi ni Abraham. Okay? Kaya nga bagamat ang bansang Israel ay maliit na bansa lamang, pero hindi nagtatapos doon ang pangako ng Panginoon nung sinabi niya, gagawin kita ama ng lahat ng maraming bansa. Kaya nga sa paglipas ng panahon, dumating, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo na siyang lahi ni Abraham. Diba? Lahi ni Abraham, ni David, So ngayon, sa pamagitan ni Kristo Jesus, ito na po ngayon, marami ang naging lahi ni Abraham. Kaya tayo bilang mga Pilipino, actually kahit Pilipino tayo, as long as tayo po ay nanampalataya kay Kristo Jesus, tayo ang mga naging anak naging lahi ni Abraham. Kaya nung sinabi ng Diyos, ikaw ay gagawin kong ama ng maraming bansa, hindi lamang ito tumutukoy doon sa bansang Israel na pinili ng Diyos. Ito'y tumutukoy sa lahat ng tao sa mundo na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga tayo ay naging mga spiritual children of Abraham. Okay, di ba? Kaya nga may kanta tayo na, Father Abraham has many children. Many children has Father Abraham. O, di ba? Meron ka doon? I am one of them and so are you. So let's just praise the Lord. O, di ba? So, yun, lahat tayo ay naging lahi po ni Abraham. So, ito'y walang evidence na nakita sa simula, pero dahil si Abraham ay naniwala sa Diyos, kahit siya'y matanda na, ano nangyari? Nagkatotoo ang kanyang sinampalatayanan. Okay? Another one, sabi ito, faith acts when obedience seems unreasonable. Yan. Ang pananampalataya daw po, ito'y gumagawa, sumusunod, kumikilos, kahit sa mga panahon na parabagang hindi reasonable. Yan, katulad halimbawa ni Noah. Kilala niyo ba si Noah? Si Noah ay gumawa ng arko bago siya nakakita ng ulan. Actually, kung atin pong titinan ang kasaysayan, mula sa Genesis chapter 1, mula kay Adan hanggang kay Noah, sa mga panahong iyon, bumibilang po yon ng 2,000 years. Wala ulan na pumatak sa ibabaw ng lupa. Walang ulan noon. Ang dumidilig, sabi ng Biblia, ang dumidilig sa mga halaman ay ang hamog sa gabi. Pero yung pagpatak ng ulan ay wala pa nangyari. Kaya nung sinabi ng Diyos kay Abraham, kay Noah, na gumawa ka ng arko at sapagkat gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha dahil sa kanilang kasalanan, si Noah ay naniwala sa Diyos bagamat siya po ay hindi pa nakakita ng ulan. Yung ginawa ni Noah, ito ay pagsunod sa Panginoon dahil sa kanyang sinabi, kahit parabagang ito ay hindi dapat gawin. Kasi unreasonable po yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Una-una, bakit ako gagawa? Siguro kung ikaw si Noah, siyempre sasabihin mo, bakit ako gagawa ng arko, ng sasakyan para sa baha? Walang ulan. Hindi ako nakakita ng ulan. Kaya imposible na magkaroon ng baha, ni ulan, patak ng ulan, wala nga Pangalawa, kaya naging unreasonable, kung sakali ako'y gagawa, dapat doon saan ba dapat? Sa tabi ng dagat para para saan ba ang barko? Siyempre para doon sa dagat, di ba? Pero ang ginawa ng Diyos, si Noah ay pinagawa ng barko, saan? Doon sa bundok.
Kaya unreasonable talaga, di ba? Bakit sa bundok ginawa? Una-una, siguro para madali, doon yung mga kahoy na gagamitin. Pero ang problema, paano ito dadalhin sa karagatan? Paano palulutangin ito? Paano itutulak ni Abraham yun? Napakalaki yun. Ano po? Kaya talagang naparabagang unreasonable yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. But because Noah have faith in God, believes in God, ano po? Dahil si Noah ay naniwala, sumampalataya sa Diyos, ano ginawa niya? Kanya itong ginawa. Sinunod niya ang sinabi ng ating Panginoon sa kanya. Kung ikaw ang sabihan ng Diyos, gagawin mo ba? Kung ito po ay parabagang imposible, parabagang hindi dapat, gagawin mo ba kapag ito'y sinabi ng Diyos sa iyo? Alam niyo po, wala hong kaparis yung pananampalataya na ginawa ho ni Noah. Parabagang imposible, pero naging posible dahil si Noah ay nanampalataya ho sa Diyos. Di ba? Napaka-imposible ho noon di ba? Para ho sa atin, sa ating limitadong kaisipan, para bagang hindi tama ang pinagagawa ho ng Diyos kay Noah. Pero sa atin ngayon, madali na lang maniwala kasi nangyari na naganap na. Pero sa panahon ni Noah pa, ano po, ikaw ay naroon sa panahon ni Noah, talagang hindi ka rin talaga maniniwala. Pag sinabi ng Diyos, hindi mo siya susundin. Kung ganun ka, reasonable yung pinapagawa ho sa iyo. Kaya nga ho, yung mga tao sa panahon ni Noah, nung kinukumbinsi na ni Noah na magbalik loob kayo sa Diyos, sumakay kayo sa barko, hindi ho sila naniwala. Pinagtawanan lalo nila si Noah. Kaya ang sabi nila, ano ba, nasisiraan ka na ba ng ulo? Wala nga ulan. Paano magkakaroon ng baha? Di ba? So, dahil doon ay si Noah lamang ang naligtas kasama ng kanyang pamilya. Di ba? Kaya mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng faith. Faith acts when obedience seems unreasonable. Okay? Another one, sabi ito, faith rests when life seems uncertain. Okay? Ang pananampalataya, ito daw po ay nagpapahinga. Nagre-rest, ano po? Kahit daw po ang buhay ay parabagang walang katiyakan. Okay? Ang buhay, o ang pananampalataya ay ito ay nagiging kampante. Okay? Kalmado ang buhay kahit po parabagang wala hong katiyakan. Halimbawa, kapag dumaan ka sa mga problema at pagsubok ho sa buhay, di ba? Naging kampante ka ba? Halimbawa, sinabihan ng doktor, ikaw ay 3 buwan na lang dahil mayroon kang cancer, stage 7. Para talagang siguradong patay talaga, no? Sabi ng doktor, siyempre ikaw kaya ay magiging kampante pa? Di ba? Siyempre hindi na. Di ba? Kapag sinabihan ka ng ganon. Di ba? Hindi ka na magiging kampante. Bakit? Kasi nga sigurado patay talaga ang iyong kahinatnan. O di ba? Pero kung ikaw ay nananampalataya sa kabila ng lahat na sinabihan ka na ng doktor na may taning ng buhay mo, magiging kampante ka pa rin sapagkat ikaw ay may pananampalataya. Sapagkat alam mo na ang Diyos ang may hawak ng buhay. Madali ba? Hindi ho madali yon. Baka hindi ka umabot, pag sinabihan ka ng doktor na nun po, baka hindi na umabot ng 3 months. Baka 2 months pa lang o kaya 1 week pa lang, tigok ka na sa sobrang nervyos. Di ba? Talagang ang pananampalataya ay napakahalaga para ho sa atin. Kasi ito yung magbibigay ng pagiging kalmado ng ating pong puso, ng ating buhay. Kahit ang mga bagay sa mundong ito ay hindi po tiyak. Okay? Kaya sa mundong ito, lagi po natin sinasabi, wala hong katiyakan ang buhay. Walang katiyakan ang buhay. Lahat tayo ay mamamatay, lahat tayo ay tutungo doon sa katapusan ng buhay. Pero alam po natin na mayroon po tayong kapayapaan pa rin dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, dahil alam natin na ang Diyos ang may control sa ating pong buhay. Okay? Kaya nga, yung pananampalataya na ito, sabi ito,
faith gives us strength to stand. Ano po? Ang pananampalataya, siya po yung nagbibigay sa atin ng lakas para tumayo sa panahon po ng mga problema at pagsubok. Siya nagbibigay ng courage to move. Ano po? Yung pananampalatayang ito, siya po yung nagtutulak sa atin para ho magpatuloy sa ating pong pangarap sa buhay, sa ating mga paninilbihan sa Panginoon. At siya rin po nagbibigay sa atin ng kapayapaan para manatili. Ano po? At huwag sumuko sa buhay. Yan ho. Kaya napaka-importante ng pananampalataya. Okay? Sabi ito, ang pananampalataya is the beginning of our walk with God and sustains us until we see Him face to face. Okay? So saan tayo nagsimula? Nagsimula tayo sa pananampalataya. Okay? Di ba, nanampalataya tayo sa Panginoon, naligtas tayo. Ano po, yung pananampalatayang ito rin po ang nagsusustain sa atin, kaya tayo nakapagpapatuloy. Kaya tayo nagpapatuloy sa paninilbihan sa Panginoon, nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos habang tayo pinabubuhay sa mundong ito. At hindi sumusuko, ano po, because of our faith, ano po, hanggang sa dumating sa punto na makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong susuko. Yan. Sabihin po natin sa ating katabi, huwag kang susuko. Yan. Huwag kang susuko dahil sa iyong pananampalataya. Ano po? Manampalataya ka lang. Kasi nga ito yung ating pasimulan ng ating buhay. Naligtas tayo sa pananampalataya. Tapos dapat lumakad tayo sa pananampalataya. Sabi ito ng Bible, for we walk not by sight, but by faith. Ano po? For we walk by faith, not by sight. Okay? Then, ito yung faith na ito yung magsusustain sa atin hanggang sa marating natin ang sukdulan ng buhay at makita natin ang Panginoon ng harap-harapan. Di ba? So, yung kabilang buhay ay hindi pa natin nakikita. Pero naniniwala tayo na mayroon pong kabilang buhay. Alam mo ba yun? Naniniwala ba kayo na mayroon pong life after death? Pero hindi pa natin nakikita yon. Kaya minsan tinanong ko yung nung ako yung nagsishare doon sa kaibigan po ni Nelsie, nung tinatanong ni Nelsie, sigurado ka ba na sa langit na mapupunta kung sakaling ikaw ay mamatay? Ang sabi niya, wala naman nakakasigurado kasi wala namang tao na bumalik galing sa kabilang buhay para magsabi sa atin kung ano ba talaga ang mayroon ho doon sa kabilang buhay. Yan. Sa madalit sabi, yung taong ito ay ignorante sa salita ng Diyos. Walang alam sa Biblia. Ano po? Kaya doon ako nagsimula na i-share po sa kanya ang katotohanan tungkol sa kabilang buhay. Hindi pa totoo siya na wala hong bumalik. Ano po, para magsabi ho sa atin, hindi ho natin nakita yon. Hindi natin alam kung ano talaga nasa kabilang buhay. Pero ang Biblia ay sapat na para maunawaan natin na mayroon pong kabilang buhay. Mayroon pong life after death. Kaya tayo ay naniniwala. At ang tawag doon sa paniniwalang iyon ay faith, pananampalataya. Okay? So, yon. Mga kapatid, napaka-importante ng pananampalataya. Alam mo ba yon? So, mayroon niya pong di ba sabi ng Bible, kapag kayo ay nananalangin, maniwala kayo, sumampalataya kayo na na-receive nyo na ito, natanggap nyo na ito, at matatanggap nyo nga iyon. Di ba? Mayroon pong isang village na dumanas po ng drought. Ano yung drought? Yung tagtuyot. Ano po? Dumanas po ng tagtuyot. Talagang wala hong ulan. Mga ilang buwan na walang ulan. Kaya nagkabitak-bitak na po yung lupa, nagkabitak-bitak na pati yung mga sapa, yung ilog, talagang nagbitak-bitak na dahil sa walang ulan. Ang kanilang mga pananim ay talagang nangamatay na. Kaya ito po mga farmers at yung lahat ng tao doon sa village ay nagkasundo na pumunta sa plaza para manalangin ng sabay-sabay. Yan, kaya pumunta sila sa plaza, nanalangin sila, sabay-sabay silang nanalangin. Pero doon sa karamihan, sa karamihan po, mayroong isang babae na pumunta ho doon, may dala-dala ho siyang payong. Yan. Tapos nung nandoon siya, ay pinagtawanan ho siya ng marami. At sabi nga noon, bakit ka nagdalan payong? Tiyan mo liwaliwanag ho ng langit. Walang ang ulan, walang ang ulap. No, napakaliwanag. Pero sabi ng babae, sabi niya, kaya ako nagdalan payong kasi ako'y naniniwala na magbibigay ang Diyos ng ulan dahil tayo ay nananalangin. O, di ba?
Kaya kung nananalangin ka, maniwala ka na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kaya nung hapong iyon, bigla hong dumilim ang kalangitan, umuhos ang ulan, at ano nangyari? Kaya nabasa silang lahat, maliban doon sa isa na may dalang payong. O di ba? Kasi siya lang yung naniniwala eh. Siya lang naniniwala. Minsan ganun tayo bilang Kristiyano. Oo, nagpipreho tayo. Kaya mayroon tayong congregational prayer. Pero minsan hindi naman tayo naniniwala doon sa ating pinagpipray. Ang paniniwala ay ang pananampalataya, ito ay ang pag-act o pagsunod, pagsagawa ng ating pong mga sinasampalatayanan. Well, mga kapatid, bakit ka ba nagpipray kung hindi ka lang naman naniniwala? Huwag na lang. Di ba? Pero kaya tayo nagpipray dahil tayo ay nananampalataya, naniniwala. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit tayo po ay nananalangin. Okay? So yun ang faith. Napaka-importante niyan sa ating pong buhay. Siya po yung simulahon ng ating buhay, tapos siya yung magpapatuloy, magsusustain sa ating buhay, hanggang sa dulo ng ating buhay, yung faith na yan ay mananatili. Okay? Okay, number two, yung hope. Ano po? Sabi ng Bible, faith, hope, and love. Okay, doon tayo sa hope. Ano po yung hope na ito? Sabi ito, hope is the anchor of the soul. Anchor of the soul. Okay? Sabi rito, kung ating pong titinan, nakikita nyo ba? Meron ba dyan? Kasi wala dun eh. Okay, sabi rito, if faith is trust in God today, hope is confidence in God for tomorrow. Di ba? Kung ang pananampalataya ay para sa pangkasalukuyan, ang pag-asa ay para sa panghinaharap. Di ba? Kaya hindi ka pwedeng umasa sa kasalukuyan. Ang pag-asa ay sa hinaharap yon. Di ba? Kaya dapat ito nating maintindihan yon. Okay? Sabi rito, sa Hebrews chapter 6 verse 19, sabi ito, calls hope an anchor of the soul, both sure and steadfast. So ang soul, ang hope daw po, ito yung pag-asa po, ito raw po yung ating pong anchor of the soul. Ibig sabihin, angkla ng ating pong kaluluwa. Ibig sabihin, kaya ho tayo ay nanatiling matibay, matatag dahil ang ating kaluluwa nakaangkla doon sa ating pag-asa o inaasahan. Okay? Kaya sabi rito, hope keeps us steady when storms rage. Remind us that the story is not over and God's promise still stands. Okay? Di ba? Di ba yung barko, kapag ito po ay nasa gitna ng dagat tapos nakakaranas ng unos, di ba? Para huwag mapadpad doon sa baybay o doon sa tabi, ano po, kinakailangan i-angkla. Ibabaho yung angkla para ito yung kanyang maging matibay na magpipigil sa kanya para huwag siya maanod. Ano po? So ngayon, kung ating pong titinan, ganyan ho, ipinapakita ang ating pong buhay. Ano po? Na ang pinakaangkla ng ating buhay para huwag maanod ng mga pagsubok sa buhay, ng mga storms in life, ano po, kahit ito po'y gaano kabigat na mga problema at pagsubok sa buhay, mananatili itong matatag dahil sa ating pong pag-asa. Kaya sabi ito, itong pag-asang ito, yun lagi ang magpapaalala sa atin na nagsasabi, ano po, ano sabi? Ang pangako ng Diyos ay hindi pa tapos. Diba? Sabi ito, God's promise still stands. Ito yung nagpapaalala sa atin yung ano na ito, yung hope na ito, na ang kwento ng Diyos sa ating buhay ay hindi pa raw tapos at ang kanyang pangako ay nananatili. Di ba? Kaya kinakailangan ho tayo yung ating buhay doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya meron tayong pag-asa. Okay? Kaya sabi ito, hope looks forward. Ano po? Kung ang faith ay nakatingin sa kasalukuyan, yung pag-asa ay nakatingin sa hinaharap. Okay? Kahit pa, sabi rito, when darkness surrounds, kahit napapaligiran po tayo ng kadiliman ng buhay, nariyan ho ang pag-asa na bumubulong ho sa atin at sinasabi, the morning is coming. Di ba? Kapag may bagyo, kayo ba ay nababalisa?
Kahit nasa gitna ho tayo ng bagyo, sa bagay, hindi pa naman natin naranasan. Yung mga nakaranas ng mga bagyo na matitindi, sa Bicol, sa Bisaya, kung saan mayroong mga malalakas na bagyo, talagang kapag isang tao ay nasa gitna ng bagyo, talagang mawawalan ho siya ng pag-asa. Mawawalan siya ng pag-asa. Di ba? Kaya kinakailangan kumapit lang talaga siya sa pangako ng Panginoon. Di ba? Kaya naalala ko yung aking pong mga kamag-anakan doon sa Tacloban dati nung dumaan po yung Yolanda. Di ba naalala niyo ba yung Yolanda? Na matinding bagyo na humagupit doon sa bandang Bisaya o sa Tacloban. Mayroon kaming isang kamag-anak ko doon, pamilya, na talagang na wash out po yung kanilahong yung bubong natanggal talaga. So wala na silang, tapos ang taas po ng baha nung sa Tacloban. So wala silang mapuntahan kundi hayaan na lumipas yung bagyo na silang lahat ay nakakapit doon sa pamakuan ng yero doon sa mabubong. Yan, nakakapit lang sila doon. Tapos sabi po ng tatay, yung aming pong tiyuhin, sabing hawak lang siya ng hawak. Tapos yung kanyang anak na talagang may-ari ng bahay, sabi niya ganun, parang hindi ko na kaya, gusto ko nang bumigay. Hindi ko na kaya, gusto ko nang bumigay para sa kapag kapit niya ng gano'n. Kasi kapag bumigay siya, pag bumitaw siya, sigurado patay ho siya. Kasi maano siya ng tubig at malulunod. Kasi nga, alam po naman natin sa Yolandang yun, talaga napakarami ang mga nalunod. Pero sabi ng tatay, sabi gano'n, pag bumitaw ka, sigurado kang patay. Pero alang-alang sa mga anak mo, sabi gano'n, alang-alang sa mga anak mo, tiisin mo ang hirap sa pagkapit mo diyan. Kaya hindi ho siya bumitaw. Alam niyo po, buhay po sila. Pero wala ho silang bubong. Sira ho ang kanilang mga ari-arian lahat, pero yung buhay nila, nanatili silang buhay. Kasi hindi siya bumitaw. Kumapit siya ng gusto doon sa, ang tawag doon, yung pamakuan ng yero. Ang tawag doon? Basta, di ba yung bubong, hindi pinapatungan? Doon ho sila nakakapit para huwag lang walang silang matangay ng baha. Di ba? Napakahirap noon. Pero ito ho, may bumubulong. Ang pag-asa ay bumubulong. Hindi pa tapos ang buhay. Di ba? Darating, kung gabi man yon, darating din ang umaga. Di ba? Kanya kasi ang buhay natin. Hindi lang naman laging unos. Tanda natin, ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ilalim, minsan ay nasa ibabaw naman. Hindi naman laging gabi ang buhay. Mayroon ding liwanag. Kaya there is a light at the end of the darkness. Di ba may kantang ganon? Mayroon pong liwanag sa katapusan po ng kadiliman. Kaya mga kapatid, tandaan natin mabuti, hindi naman laging dilim ang buhay. Mayroon din pong liwanag. Kaya saan tayo dapat, kapag nariyan tayo sa gitna ng kadiliman, saan dapat tayo tumingin? Doon sa darating na liwanag. Ang tawag doon ay pag-asa. Sa every time na tayo po'y nakakaranas ng problema at pagsubok, kinakailangan tumingin tayo doon sa solusyon na siya nagiging pag-asa po natin. Minsan kasi, kaya ho tayo minsan ay talagang nabibigo, bumabagsak sa buhay, nabuburyong sa buhay, dahil minsan nakatingin tayo doon sa problema. Hindi po, dapat tumingin tayo, ano ba ang magiging solusyon nito? Di ba? Doon tayo tumingin sa kinabukasan. Parang naalala ko yung aking anak dati nung maliit po siya, wala hong linggo na hindi siya na pupunta sa doktor. Kasi sakitin po yung anak ko, yung panganay po namin. Lagi pong inuubo. Pag dinala sa doktor, gagaling ho siya isang linggo. Pag lipas sa isang linggo, uubuhin na naman. Balik ulit sa doktor. Hanggang sa dumating sa point na, bakit ganito? Paulit-ulit na lang. Mahina ang baga nung anak ko nung maliit pa siya. Kaya hanggang sa natutunan ko sa buhay, nasa isip ko na pag siya po ay nagkakasakit, halimbawa dadalhin sa doktor, siyempre kami bilang magulang, masakit sa damdamin na yung anak ay naghihirap. Diba? Laging may sakit ng ganon. Masakit sa damdamin po yon.
Kaya ang nakakatulong lang sa amin para maibsan yung hirap na yon, yung sakit ng damdamin ay, minsan sabi ko, isang linggo lang ito. Susunod na linggo, magaling na ulit ito. Di ba? Yun, doon na lang ako nakatingin sa susunod na linggo. Hindi ako nakatingin doon sa kasalukuyan na siya po ay nahihirapan. Sabi ko, gagaling to sa sunod na linggo. Kasi nakita ko na yung cycle, paulit-ulit eh. Hanggang sa dumating sa punto na natutunan ko na kung paano siya manatiling magaling. Kasi hindi lang naman doktor pala ang pwedeng lapitan. Nilapit din po namin sa manghihilot. Pinahilot namin yung likod. Habang gumagaling, di kahit walang doktor, pag hinilot yung likod, nakita ko, hindi man ako doktor, wala akong pambili, wala akong gamot. So nakita ko, pag hinilot, gumagaling din. Kaya ang ginawa ko, para hindi ako balik-balik doon sa manghihilot, ako na mismo ang naghilot. At least hindi na bumalik, wala nang gastos, gumagaling siya pag hinilot ko. Kaya natutunan ko maghilot doon sa likod ng bata. Ano po? So ngayon, yun, gumaling din. Kaya ito po mga kapatid, and every problem, there is a solution. Di ba? Sa lahat ng problema, mayroon pong solusyon yan. Kaya ang buhay ay hindi lamang lagi nasa ilalim. Hindi lamang lagi nasa kadiliman. Dati yung panahon na ito po ay liliwanag din ang buhay. Mayroong liwanag ang bukas. Okay? Sabi pa rito, hope inspires perseverance. Yan. Minsan, tayo po ay hindi nakapagpapatuloy dahil sa mga problema at pagsubok, di ba? Pag nakatingin tayo sa kasalukuyan. Pero ang pag-asa, sabi ito yung magbibigay ng lakas sa atin, yung pag-asa, ano po? Ito yung magbibigay ng lakas sa atin upang tayo po ay makapagpatuloy. Di ba? Pag nakita natin yung inaasahan natin na mayroon palang magandang bukas, then makapagpapatuloy tayo. Kaya sabi ito, when life is hard, hope lifts our eyes toward the eternal glory promised in Christ. Kaya mga kapatid, sabi ito, pag nahirapan daw po tayo sa buhay sa mundong ito, saan dapat tayo tumingin? Doon sa kaluwalhatiang darating. Bakit? Ano sabi ng Bible? Ang kaluwalhatian na sa atin na hindi maikukumpara sa ating kasalukuyang kahirapan o pagtitiis. Okay. Yung ating kasalukuyang pagtitiis ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatian na sa atin pagdating ng panahon. So dapat, as Christian, hindi tayo nakatingin sa kasalukuyang buhay. Nakatingin tayo lagi doon sa hinaharap at umaasa na mayroon pong magandang bukas. Yan ho ang pag-asa. Diyan ho nakaangkla dapat yung ating pong kaluluwa. Okay? Sabi ito, hope assures us of victory. Yan, di ba? Yung pag-asa, ito yung magbibigay katiyakan sa atin ng tagumpay. Okay? Bakit? Kasi nga, si Jesus, sabi ito, because Jesus rose from the grave, our hope is not wishful thinking, but a living certainty. Di ba? Dahil si Jesus ay muling nabuhay at sa Kanya ho tayo nakatingin, sa Kanya hong ginawa tayo nakatingin, dahil siya ay muling nabuhay, yung ating pong pinaniniwalaan sa Kanya ay hindi po, yung ating pag-asa sa Kanya ay hindi po wishful thinking. Ano ibig sabihin ng wishful thinking? Hindi to kathang isip lamang. Ano po? Hindi to guni-guni lamang. Ito ho ay, ano sabi? Buhay na katiyakan. Buhay na katiyakan. Ibig sabihin, tiyak tayo, sure tayo na mangyayari ang sinasabi ng Panginoon dahil mayroon tayong ebidensya. Ang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya umaasa tayo doon sa pangako ng Panginoon. Sabi pa rito, hope is what keeps believers singing through tears, standing amid trials, and serving despite weariness. Okay? Ang pag-asa, siya po ang tumutulong sa atin bilang mananampalataya na makaawit pa rin kahit sa panahon ng kalungkutan. Di ba? Kaya nyo bang umawit? Kahit malungkot kayo? Kaya ba? Yan. Kaya ba natin umawit kahit malungkot? O kaya ba natin tumayo kahit tayo po ay nahihirapan, nasa gitna ng mga trials and sufferings? Kaya ba natin magpatuloy? O kaya ba natin maglingkod o manilbihan pa rin sa Panginoon kahit pagod na tayo? Kaya ba natin yon? Well, ang pag-asa ang siyang tutulong sa atin upang makapagpatuloy. Okay?
So mga kapatid, napaka-importante ng pag-asa. Kaya ang sabi ni Pablo, ano po? Faith, hope, and love. Okay, remains forever. Mananatili po yung tatlong ito, pero ang pinakadakila sa lahat, ano sabi? Ang pag-ibig. Kaya nga, love, the greatest of all. Yan yung pangatlo ating pong pag-usapan. Finally, sabi ito, Paul says, the greatest of these is love. Faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Bakit sinabi ni Pablo na ang pinakadakila ay pag-ibig? Why is love the greatest? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, because love is the very nature of God. Diba? Sabi ng 1 John 4:7 and 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and he that loveth is born of God, and he that loveth not knoweth not God, for God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? So, kaya ho ay pinakadakila sa lahat ang pag-ibig sapagkat ito yung kalikasan at katangian ng ating Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So, mga kapatid, dito, tingnan po natin ha. Faith and hope are temporary. Bakit temporary? Bakit naging temporary ang faith and hope? Bagamat ito'y dapat natin taglayin habang tayo nabubuhay, pero mayroon po rin itong katapusan. Okay? Pag sinabing forever, pag sinabing forever, hanggang nabubuhay lang tayo sa mundong ito. Pero pagdating sa kabilang buhay, yung faith and hope na ito ay magtatapos. One day, sabi ito, faith will turn to sight. Kasi yung ating inaasahan, minsan isang araw, yung ating pananampalataya, minsan isang araw, ay magtatapos dahil makikita ho natin. Okay? Kaya nga, ano ibig sabihin ng pananampalataya? Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, pag nakita mo na, hindi na pananampalataya yon. So, dating panahon, mga kapatid, na makikita natin lahat ng ating sinasampalatayanan. Nakita niyo naman ang Panginoon Jesus? Hindi pa, di ba? Pero darating ang panahon na makikita natin siya ng mukhaan. Nakakita na ba kayo ng anghel? Oh, ako nakakita. Sa Facebook. sa ano? Mga AI. Ang galing, ang ganda ng mga AI eh. Yung glory, glory, hallelujah. Mapanood niyo ba yun? Sa Facebook? Ang sarap pakiramdam pag naririnig ko yun na glory, glory, hallelujah. Tapos ang daming mga angels na naroon sa kingdom of God. Di ba? Ang sarap pakinggan eh. Ang sarap tingnan eh. Pinag-iisipan, wow, ang sarap pala, ang ganda pala talaga ng langit. Ano po? Yun ho ay katang-isip lang ng AI. Paano pa yung totoo na? Di ba? Mas maganda pa ho doon kapag totoo na. So, minsan isang araw, yung ating pinaniniwalaan, ito ay magkakaroon ng katuparan. Kaya magtatapos yung faith. Matatapos na po yung pananampalataya. Saan? Kapag nasa kabilang buhay na po tayo. Okay? Yung hope ay ganun din. Kaya ang hope ay temporary, bagamat ito hindi dapat mawala habang tayo nabubuhay, pero magtatapos din po ito sapagkat dating panahon, ito po ay magkakaroon ng katuparan. Okay? Magkakaroon ng katuparan. So pagdating ng panahon, pag tayo na sa kabilang buhay na, di ba, ang ating pinaka-blessed hope ay yung rapture, yung pagdating ng Panginoon. Pag nag-rapture na, tapos na yung pag-asa ho natin. Dahil andiyan na, dumating na yung ating inaasahan. Ganyan po yun. Ano po? So, may katapusan. Pero sabi to, but love will remain forever. Why? Because love never ends. Okay? Kaya dapat yung pag-ibig na ito, i-practice talaga natin sa ating pong buhay. Ano po? Sapagkat ang pag-ibig ay hindi po natatapos yan. Dito sa mundong ito, lagi tayong inutusan ng Panginoon, magmahal kayo, magmahal kayo. Mahalin ninyo ang Diyos, mahalin ninyo ang inyong kapwa, mahalin ninyo ang inyong kaaway, mahalin ang bawat isa. Di ba nga? Mahalin ang lahat. Kasi pagdating sa kabilang buhay, andun pa rin yung ating pong pagmamahal. Hindi siya magtatapos sapagkat habang tayo nasa kabilang buhay, mahal pa rin natin ang Diyos. Mahal pa rin natin ang isa't isa. Mahal pa rin natin ang ating pong mga kaaway. May kaaway pa ba doon?
bakit ba nandito ito? Kaaway ko to ah. Pagdating sa langit, bakit nandito? Kaaway ko to ah. Well, mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, love your enemies. Kahit nandito pa tayo sa lupa, dapat matuto tayong magmahal, maging doon sa mga taong umaaway po sa atin. Bakit? Kasi sa kabilang buhay ay mamahalin pa rin natin siya. Okay? Mamahalin pa rin natin sila. Kaya, mananatili ang tatlong ito, pero ang pag-ibig ang siyang mananatili. Okay? Sa Romans chapter 13 verse 10, sabi roon, love is the fulfillment of the law. Di ba? Ito yung katuparan ho ng batas. Kaya lahat ng commandments, ito ay nakaangkla, nabubuod doon sa pag-ibig. Halimbawa, yung utos na to be holy. Ano sabi ng Bible? Be holy, therefore, as your heavenly Father is holy. Pero yung pagiging holy natin ay magiging walang saysay kung walang pag-ibig. Diba? Halimbawa, namumuhay ka na may kabanalan. Pero yung pamumuhay mo na may kabanalan, kung wala namang kasamang pagmamahal, ay wala rin ng kwenta yan. Wala rin silbi, di ba? Kaya lahat talaga ay naka-sum up doon sa pag-ibig. Yung forgiveness, kung wala hong pag-ibig, ay wala rin pong saysay yan. Di ba? Kaya sabi nga doon, sabi ng Panginoon, magpatawad kayo sa isa't isa. Pero kung nagpapatawad ka, wala ka namang pag-ibig, wala rin pong saysay. Di ba? Ano ba ang pagpapatawad na walang pag-ibig? Pinapatawad na kita. Huwag ka lang magpapakita. Ayun yung walang pag-ibig, di ba? Pinapatawad na kita, pero pinapatawad na kita kasi, di ba? Malagi may kondisyon. Yun ho ang walang pag-ibig. Walang pag-ibig yon. Di ba? Ang totoong pagmamahal o pagpapatawad ay may kasamang pagmamahal. Di ba? Pinapatawad na kita kasi mahal kita. Dapat ganun, ano? I forgive you because I love you. Laging ganun. Yun ho ang pagklase ng pag-ibig na mayroon ho ang ating pong Panginoon. Kaya pag may nagkamali ho sa atin, ano dapat natin gawin? Patawarin. Di ba? Pag may nagkamali, patawarin. At kapag nagpatawad, may kasamang pagmamahal. Yun, di ba? Kaya pag may kasamang pagmamahal, ang tao doon ay grasya ng Diyos sa taong iyon. Diba? Kung wala hong grasya, hindi ho maganda. Ano po? Another one, sabi to, yung utos na maglingkod kayo. No? Manilbihan kayo, maglingkod kayo. No? Wala ring silbi yung paglilingkod kung walang pag-ibig. Di ba? Lahat tayo ay mayroon pong ministry. Lahat tayo ay naninilbihan. Lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Pero kung yung paglilingkod natin ay walang akibat, walang kasamang pag-ibig, magiging walang saysay ang lahat ng paglilingkod. Kaya sabi doon, kahit ibigay ko man ang aking buhay para sunugin, di ba? Magsakripisyo man ako, di ba? Kahit pa magamit ko yung aking mga talents, yung aking mga gifts, kung wala namang pag-ibig, para lamang akong ano? Batingaw na umaalingaw-ngaw. Walang silbi. Nakakita na kayong batingaw na umaalingaw-ngaw? Yan, ito yon. Parang cymbals. Ayan. Kahit paluin mo, walang tunog. O, di ba? Wala akong kwenta. Di ba? So, kung saan wala hong tuno. Kung walang tuno, walang katuturan siya. Ano po? So, walang kwenta ang lahat kapag wala hong pag-ibig. Okay? Then sabi pa rito, love transforms both giver and receiver. Ano po? Nagbabago sa tao na nagbibigay at maging sa tumatanggap. Okay? Kaya anong nangyari kapag tayo po ay nagbibigay o tumatanggap? Sabi rito, it heals, it restores, and it unites. Di ba? Kaya pag mayroong pagmamahal, ito'y nakapagbabago sa buhay po ng tao. Diba? Yung pag-ibig na yun, nakapagbabago sa buhay ng tao yon. Halimbawa, mayroon pong problema, mayroon kayong sakit sa isa't isa o alitan. Ano po? Pero kapag minahal mo ang isang tao, sabi ng Bible, love covers multitudes of sins. Di ba? Nagkakaroon ho ng healing yung inyong relasyon. Kasi napapatawad mo ang isa't isa. Di ba? Ano pa? Ito'y nare-restore yung ating pong relasyon kapag tayo po ay nagmamahal. Di ba? Ano pa?
na tapos nagkakaroon ng unity, nagkakaisa muli. Diba? Kaya yung pag-ibig na yan, yun ang bumubuklod sa lahat. Okay? Then sabi ng Bible, love proves our discipleship. Sabi sa John chapter 13 verse 35. Sabi doon, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sabihin po natin sa ating katabi, love one another. Di ba? Mahalin natin ang isa't isa. Diyan daw po mapapatunayan na tayo po ay mga alagad ng Panginoon. Totoong tagasunod ni Kristo, totoong Kristiyano kapag tayo nagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga ho, ang ating pong buhay bilang Kristiyano dapat sentro doon sa pag-ibig. Ano po? Pag-ibig na mayroon po ang ating pong Panginoon. At yun ho ang pinapadama natin. Sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Di ba? Mahalin mo ang isa't isa, mahalin mo ang iyong kapatid katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Lagi ho nakaangkla doon sa pagmamahal ng ating Panginoon. Okay? True Christian love is not mere emotion, but action rooted in sacrifice. Giving, serving, forgiving, even when it costs us. Ano po? Kahit daw po tayo nahihirapan, kahit tayo ay nagsasakripisyo, ano po, ang patunay na pag-ibig, ito po ay nakaangkla o nakaugat doon sa ating pong pagsasakripisyo. Di ba? Kaya kinakailangan as Christian, dapat tayo po ay talagang nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Okay? Nagbibigay, ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay, naninilbihan, nagpapatawad, kahit minsan ay nahihirapan. Okay? Itong klase ng pag-ibig na ipinakita ni Kristo Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Di ba? Ganun ho ang klase ng pag-ibig, yung handang magsakripisyo, yung handang magbigay kahit sa kabila ng lahat na tayo po ay nahihirapan. Okay? So, sa ating pagtatapos, sabi nga, 3 bagay ang ating pinag-usapan, faith, hope, and love. Okay? Dapat pala, hindi ko binabanggit yung pagtatapos. Hindi ba? Sa ating pagsisimula, balik. Okay. Pagsisimula ng katapusan. Okay. Sabi nito, faith lives, hope looks, love lasts. Okay? Bakit sinabing lives? Faith enables us to live for God. Kaya nga, yung pananampalataya, ito yung magtutulong sa atin para tayo mabuhay para kay Kristo. Without faith, you cannot live for God. Amen ba yun? Kung walang pananampalataya, hindi tayo mabubuhay para sa Diyos. Totoo po yun. Diba? Pwede kang mabuhay sa mundong ito ng walang pananampalataya, pero hindi para sa Diyos. Okay? Then, pangalawa, sabi nito, hope enables us to look toward God. Okay? Ang pananampalataya o ang pag-asa nito, ito ang tutulong sa atin para tayo po ay tumingin sa Diyos. Di ba? Pwede naman, mayroon namang iba't ibang klaseng pwede nating asahan sa kinabukasan eh. Umaasa ka sa ibang mga bagay, pero ang gusto ng Panginoon, kung titingin man lang tayo sa kinabukasan, tumingin na tayo sa Kanya. Sapagkat sa Kanya lamang mayroong tunay at ganap na pag-asa. Okay? Then love enables us to love like God. Okay? So yung pag-ibig na ito ay makatulong sa atin para magmahal na katulad ni Kristo. Okay? Sabi ito, where there is faith, we see God's power. Where there is hope, we experience God's peace. Where there is love, we reflect God's presence. Di ba? Kapag mayroong pananampalataya, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. By faith, ano po? Kapag mayroong pag-asa, mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Hindi tayo mababalisa. Kaya nga, kasi may pag-asa tayo, umaasa tayo sa Panginoon. And kapag mayroong pag-ibig, sabi nga, doon natin nagpagbubulay-bulayan ang presensya ng Diyos. Di ba? Nakikita natin yung kapayapaan sa piling ho ng ating pong Panginoon. So therefore, sabi ito, so let us walk by faith, stand in hope, and above all, live in love. For the greatest of these is always be love. So, ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, sa mundong ito, wala tayong ibang dapat asahan sa buhay, kundi ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang Panginoon,
lamang ang magbibigay sa atin ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang tanong ngayon ay, meron ka bang ganitong klase ng pananampalataya na nagmumula ho sa Panginoon? Meron ka bang pag-asa na nanggagaling ho sa Diyos? Meron ka bang pag-ibig na nagmumula ho sa Panginoon? Tandaan natin, lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Pero ang pinakadakila sa lahat, yung tatlong ito mananatili. Lilipas ang lahat, pero ang tatlong ito mananatili: faith, hope, and love. Pero doon sa tatlong ito, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Bakit? Kasi nga ito'y katangian ng Diyos. Ito ay nature of God. At ito ay maglalast forever. Talaga hindi siya magtatapos. Hanggat sa kabilang buhay, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig na ito ay mananatili pa rin habang buhay. Kaya huwag natin walain ang pag-ibig sa buhay natin. Kasi kaya ito yung pinaka-supreme sa lahat. Ito yung pinakadakila sa lahat. Ano po? Yung pag-ibig na ito. Okay? Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin.